Chen Feng, pakikuha mo nga. Xiu. Yung paa mo. Naapakan mo yung kayamanan ko. Nakipagpartner ako sa pinsan ko para magtayo ng manukan. Nagbabanat ako ng buto. Pero si pinsan, laging nagsusugal at umiinom. Tuwing tinatanong ko ang tungkol sa partehan, palagi lang akong tinatapik ni pinsan sa balikat. Anong minamadali mo? Magpinsan naman tayo, walang sayo at sakin. Kung susundin ko lang ang paraan sa libro, makakapag-alaga ako ng phoenix. Isa lang sapat na para makaahon ako. Sasabihin ko ba sa pinsan ko? Mapagkakatiwalaan ba siya? Chen Feng, ayos ka lang ba? Anong kayamanan ang sinasabi mo? Wala to, isang lumang libro lang. Tara na't magluto. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagpunta ninyo. Kumita ng kaunti ang ating negosyong manukan. Kain at inom lang kayo. Pinsan, salamat sa pagod mo. Ito ang sahod mo ngayong buwan. Pinsan, ang usapan natin ay partner tayo, 50-50. Anong ibig sabihin nito? Partner. Nagpapakain ka lang ng manok at naglilinis ng dumi. Partner na ba iyon? Binibigyan na kita ng sahod. At dapat mo pa yang pasalamatan. Zhao Dayong. Simula ngayon. Tapos na tayo. Huwag kang ganyan. Dahil ba kay Zhao Dayong, hindi siya karapat-dapat. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay na walang kwenta. Damo ng 7 bituin. Tumutubo sa madilim at mamasa-masang bato. Balat ng gintong kuliglig. Nakakapit sa katawan ng matandang puno. Sariwang tubig bukal na walang pinagmulan. Talaga bang ipapakain mo to? Paano kung? Walang paano kung. Kalimutan mo na. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Totoo ang nakasulat sa lumang aklat na iyon. Tinubuan niya ng gintong balahibo. Dumating na ang pagkakataon nating umasenso. Ito ay parang itlog na kayamanan. Yayaman na tayo. Ang isang itlog na ito ay tiyak na maibibenta sa malaking halaga. Bago pa man tayo kumita ng malaki sa bagay na ito, hindi dapat malaman ito ng kahit sino. Lalo na si Zhao Dayong. Bukas, dadalhin ko ang mga itlog na ito para subukan sa palengke sa bayan. Kung mananatili tayong inaapi, o kung aangat na ba tayo ng tuluyan. Nakasalalay ang lahat sa mga itlog na ito. Iho,
Iba ang kulay ng itlog na ito ah. Sira na ba ito? Alo. Galing ito sa mga manok na malayang gumagala sa bundok. Masustansya to. Magkano? 10 piso ang isa. 10 piso. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Boss. Anong klaseng itlog ito? Itlog ng native na manok. Pwede bang tingnan ang isa? ₱10 bawat isa. Alaynan. Naloko ka. O sa madaling salita, hindi mo alam ang halaga niyan. Anong ibig sabihin niyan? 40 piso isa. Akin na lahat tong 5 piraso. 40 piso. Isa. Kung ang lasa at sustansya nito ay tulad ng inaasahan ko, higit pa rito ang halaga nito. Ako si Suking. Kung magkakaroon ka pa ulit ng ganitong itlog, tawagan mo lang ako agad. Ilan man yan, bibilhin ko lahat. Hawak ko ngayon ay isang tunay na minahan ng ginto. Siuksiu. Nabenta na. 40 piso ang isa. May bumili ng lahat. 40 ang isa. 5 itlog, nabenta sa 200 piso. Nagtagumpay tayo. Isang manok. Kumikita ng 40 sa isang araw. Paano kung 10? Paano kung 100? Saan tayo kukuha ng ganon karaming pera para bumili ng sisiw? Kapag marami na tayong alaga, mas mapapansin tayo. Gamitin natin itong 200 bilang puhunan. Mag-alaga tayo ng palihim. Kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, magtatayo tayo ng isang tunay na poultry farm. Pinsan, nakapulot ka ba ng pera? Hindi na maalis ang ngiti sa labi mo. Nagbenta ka ng itlog sa bayan. Sinasabi ko sa'yo, ang negosyo sa manukan. Huwag mo nang isipin pang pakialaman pa. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Wala na tayong pakialamanan. Zhao Dayong, akala mo sinukuan mo na ako. Pero hindi mo alam. Ito na ang simula ng bago kong buhay. Mukha ka ng tunay na magsasaka ng halamang gamot ngayon. Hindi ko lang sila gagawing. Mga Jinbao lahat. Dapat mas magaling pa sila kaysa kay Jinbao. Siuxiu. May naisip na akong paraan. Hindi ako naniniwala na kaya mong umabot sa langit, Chen Feng. Mr. Chen, ako si Suking. Ang galing ng mga itlog mo. Ayon sa pagsusuri ng chef, napaka-top quality nito. Handa na akong pumirma sa'yo ng isang long-term supply contract. Kung ilan ang mayroon ka, lahat kukunin ko. Magpapadala muna ako ng 10,000 deposito. CJ, salamat sa'yo, Boss Su.
Xiuxiu, tingnan mo. Dumating na ang pera. Mabuti naman. Papakainin ko na si Jinbao. Diyos ko. Anong nangyari kay Jinbao? Si Zhao Dayong. May pag-asa pa. Xiuxiu. Painumin mo si Jinbao ng maligamam na tubig. Huwag mo siyang hayaang makatulog ng tuluyan. Pinsan. Bakit atat na atat ka? Namatay ba ang manok mong nangingitlog ng ginto? Para magmadali kang bigyan siya ng marangyang libing. Anong tinitingin-tingin mo? Chen Lucao. Nasaan ka na ba talaga? Jinbao. Jinbao, gumising ka. Chen Feng, bilisan mo, bumalik ka na. Test? Hindi ko mahanap. Chen Feng. Bilisan mo, bumalik ka na. Parating na. Xiuxiu. Nakuha ko na. Lalabanan mo ako. Kulang ka pa sa karanasan. Hindi siya pwedeng mamatay. Wala nang pag-asa. Ginawa na namin ang lahat. Konting-konti na lang sana. Konting-konti na lang. Chen Feng, pakinggan mo. Tumayo na siya. Tumayo na siya. Jinbao. Buhay ka pa. Zhao Dayong. Simula sa araw na ito, hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ito, parang may tumubo na namang isa. Namatay yung manok. Gusto mong magmakaawa sa akin na isama ka ulit. Huli na. Itinabi ko na. Kayang ipasuri yan sa presinto. Pagsira sa ari-ari ang nakasaad sa kontrata. Ewan kung ilang araw akong makukulong. Ito na ang huling beses. Kapag naulit pa to, sa korte na lang tayo magkita. Kung pupuntahan mo si Zhao Dayong ng ganyan, ano sa tingin mo? Matatakot lang yun. Pero dapat maunahan natin siya bago pa siya makakilos. Maging 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sabi sa mga sinaunang kasulatan, dugo raw ang panimula. Kailangan kong maunang kumilos. Zhao Dayong. Akala mo wasak na ang pag-asa ko. Pero nagkakamali ka. Binuksan mo para sa akin ang pinto ng impyerno. At ipinakita mo rin sa akin ang shortcut papuntang langit. Hindi kaya na baka ikaw ang nagkakamali. Tagumpay. Nagtagumpay tayo. Isa. Dito na nga. Simula ngayon. Ito ang magiging minahan natin ng ginto. Yung promotion plan para sa mga partner hotel. Handa na lahat. Kailan made-deliver ang unang batch?
Sa loob ng 3 araw, papadalhan kita ng 100. Siu-siu, 3 araw mula ngayon. Sa loob ng 3 araw makakapag-abot tayo ng 100 gintong itlog. 5 manok, 15 itlog lang sa loob ng 3 araw. Paanong magiging 100 yan? Imposible yan. Maniniwala pa kaya sa atin si Boss Su? Hindi ako pwedeng mabigo. Nababaliw ka na ba? Hindi yan kakayanin ng katawan mo. Kailangang sumugal para yumaman. 3 araw, ito lang ang tanging paraan. Bukas na ang huling araw. Mangigitlog ba talaga sila? Sigurado yan. Itlog na may 2 pula. Ang isang itlog na may 2 pula ay katumbas ng 2. Ang target natin ay hindi 100 itlog, kundi ang halaga ng 100 pula ng itlog. Kukuha pa ako ng likoris. Kuya Chen Feng, 2 araw ka nang walang tulog. Hindi yan kakayanin ng katawan mo. Hintayin lang nating mag-umaga. Panalo na tayo. Bilis. 35, 42, 50. Limampung itlog na may 2 pula. Katumbas yan ng 100 pula ng itlog. Idagdag mo pa ang mga itlog na may 1 pula. Nagawa natin. Tara na. Sa probinsya. Pinsan. May pagkakakitaan ka pala, bakit hindi mo ako isinama? Tumabi. Iwan ninyo ang kalahati. Kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakalabas sa pinto na to. Siu-siu. Mauna ka na. Hindi ako aalis. Walang aalis dito ngayon. Ibigay niyo ang mga gamit. Takbo na. Isang oras na kayong huli. Nasaan na ang mga dala ninyo? 50 pirasong double yolk, 20 pirasong single yolk. Sa kabuuan ay katumbas ng 120 yolk. Pero, nagkaroon ng aksidente sa daan. May 2 double yolk na itlog na nabasag. Sobra pa rin ang aktwal na bilang ng yolk. Ang mga nasira ay ibawas na lang sa bayad sa akin. Ang pagiging tapat ay mas mahalaga kaysa sa 100 yolk. Sumama ka sa akin. Chef Wang, may dala akong kayamanan para ipakita sa iyo. Anong klaseng itlog ito? Sariwa, mabango at malinamnam. Walang bahid ng lansa. Isang kayamanan. Isang tunay na kayamanan. Boss Su, kukunin namin ang buong batch na ito. Isang taong eksklusibong supply. Mag-aabono kami ng 200,000 deposito para tulungan kang palakihin ang iyong operasyon. 200,000.
Nasa loob ang pera. Ngayon, sumama ka sa akin sa doktor. Ang braso mo, ang puhunan mo sa pangingitlog ng ginto. Walang silbi ang agawan sa itlog. Ang gusto ko ay ang manok na nangingitlog ng ginto. Hindi. Ang gusto ko ay ang librong makakapagturo sa manok na mangitlog ng ginto. Magpahinga ka ng 1 buwan. Huwag magmadali sa supply. Unahin mo munang ayusin ang pundasyon ng farm. Huwag kang mag-alala, pagkalipas ng 1 buwan, hindi maubusan ng golden feather eggs ang hotel. 200,000. Yayaman na tayo. Ito ang pundasyon. Umuwi ka na para magkabit ng gate at kandado. At patibayin ang kulungan ng manok. Bumili ka pa ng 500 pinakamagandang sisiw. Kung gagawin mo, lakihan mo na. Bukas na bukas, simulan na ang paggawa. Ngayon, hindi ka na makakahadlang sa akin. Noong bata pa ako, nakatago ang kayamanan mo sa lihim na lagayan sa ilalim ng kama. Siguradong nandoon din ang libro. Basta't mahanap ko lang ang librong iyon. Ang sikreto ng mga itlog ay magiging akin na. Pagdating ng araw, tingnan natin kung sino pa ang makakapigil sa akin. Palalimin niyo ang hukay para sa pundasyon. Ito ang unang linya ng depensa. Hindi ko man makuha. Huwag ka ring umasang magiging payapa ka. Zhao Dayong. Anong binabalak niya? Gusto niyang nakawin ang libro. Lintik. Anong klaseng sirang kandado ba ang ipinalit mo? Magtago ka lang. Pwede kang tumakas, pero hindi ka makakapagtago. Kapag naglakas loob pa siyang bumalik dito, hindi na yon magiging kasing simple ng pagtataboy lang sa kanya. Kung nakapasok si Zhao Dayong kagabi, report na natin sa pulis. Wala ring mangyayari. Hanggang pangaral lang ang gagawin ng mga pulis. Para labanan ang mga walang hiya. Hindi pwedeng sa pinto lang tayo aasa. Bigyan natin siya ng pangalan. Tawagin na lang natin siyang General. Boss, may bago ka bang malaking customer ngayon? Naman. Si Chen Feng dito sa baryo. Isang beses lang, umorder na ng ilang dosenang sako ng patuka. Tapos pinapahatid pa sa akin palagi. Tulungan na kitang itulak. CJ, isa pa. Sige na. Kapag nakain niyo na ang patuka mula sa akin, si Zhao Dayong, tingnan natin kung paano ka palalaban sa akin. Boss Chen, inaasahan ko na. Tama ang bilang.
Salamat sa pagod mo sa pagpunta. Habang papunta rito, may nakasalubong akong isang taong minalas. Nadapa siya. Wala namang malubha. Itong si Zhao Dayong. Gustong patayin lahat ng manok natin. Puntahan natin siya para harapin. Harapin si Zhao Dayong. Aamin kaya siya? Itong sako ng mga patapon. Ang mismong ebidensya na ibinigay niya sa atin. Siguradong nasa isang sulok lang ngayon si Zhao Dayong. Naghihintay na mapanood ang palabas natin. Kung ganoon ay bigyan natin siya ng panoorin. Nagtagumpay. Chen Feng. Tignan natin kung paano ka pa makakabangon. Boss, may malaking problema. Boss, pinatay ng feeds mo ang manok ko. Hindi ito ang feeds ko. Ang delivery driver. Tanungin mo siya kung may kakaibang nangyari sa daan. Siya yung taong minalas. Noong tinutulungan ko siya, may ginagawang iba ang isa niyang kamay. Saan nakatira ang taong iyon? Dalhin mo ako sa kanya. Anong inilagay mo sa feeds ni Chen Feng? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Siya nga. Kahit maging abo pa siya makikilala ko pa rin. Ang paglalason sa mga manok, malilintikan ka dyan. Sandali. Kapag isinumbong kita siguradong makukulong ka. Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Magbayad ka ngayon. Sumulat ka ng isang salaysay. Maaari kitang hindi muna isumbong. Itong statement na to ang ebidensya. Subukan mo lang ulit galawin ang mga manok ko. Diretso kitang ipapakulong. Una, itong ilang sakong feeds, babayaran mo. Pangalawa, namatay ang mahigit 10 inahing manok. 300 bawat isa. Bayaran mo. 5,000 lahat. Ibigay mo na ngayon. Saan naman ako kukuha ng gano'n ng kalaking pera? Para na lang sa pinagsamahan natin simula pagkabata. Bakit hindi mo yan naisip noong nilalason mo sila? Dalawang pagpipilian. Magbayad ka, o tatawag ako ng pulis. Tama. Kung hindi ka magbabayad ngayon, walang aalis dito. Yung bayad sa feeds, pasensya na at natakot pa kita. Gumawa ka ng salaysay, na inaamin mong dahil sa inggit, ay may kung anong inihalo ka sa feeds, at walang kinalaman dito ang tindahan ng feeds. Pirmahan mo at lagyan ng thumb mark. Salamat. Masyadong delikado iyang ginawa mo. Para labanan ang isang lobo, hindi ka pwedeng maging tupa. Nasaktan si Zhao Dayong ngayon, pero hindi iyan titigil. Chen Feng, maghintay ka lang, sisiguraduhin kong legal na magsasara iyang sayo. Alam na ng buong baryo, ang mga masamang ginawa ni Zhao Dayong. Ang masira ang reputasyon ni Zhao Dayong, ay mas epektibo pa kaysa bugbugin siya. Gusto kong isumbong. Mabilis lumaki ang mga manok ni Chen Feng, at kakaiba rin ang mga itlog. Siguradong may halong hormones yan, mga ipinagbabawal na additives. Paninira to. May ebidensya ba? Pangalan ko ang nakataya. Malalaman nyo kapag inimbestigahan nyo. Kalahating buwan pa, malaki na ang magiging pagbabago. Ang itatayo ko, ay sa buong county, ang pinaka-professional na farm.
Ikaw si Chen Feng. Nakatanggap kami ng formal na reklamo. Pinaghihinalaan kang gumagamit ng mga ipinagbabawal na additive. Agad na ititigil ang operasyon ng farm. Kukumpiskahin ang lahat ng produkto at feeds. Habang hinihintay ang resulta ng test. Wala kaming ginagawang masama. Gawa-gawang akusasyon to. Makikipagtulungan kami sa investigasyon. Gaano katagal bago lumabas ang resulta? Pinakamabilis 3 araw. Kailangang itigil ang produksyon at operasyon. Umuwi muna kayo at magpahinga ng ilang araw. Tuloy ang sahod nyo. Magtatrabaho tayo ulit kapag naayos na to. Siguradong si Zhao Dayong yan. Hindi tayo pwedeng basta maghintay lang. Dumaan sa tamang proseso si Zhao Dayong. Walang mareresolba ang gulo. Hintayin natin ang resulta. Kailangan niyang panagutan ang reklamo niya. Sakto. Para ang ahensya ng gobyerno, ang maglabas ng opisyal na quality report. Sinara daw ang manukan ni Chen Feng. May problema raw sa feeds niya. Sabi ko na nga ba, siguradong gumamit yan ng maruming paraan. Maganda naman na gustong kumita ng mga kabataan. Pero hindi sa maling paraan. Lagot. Baka makulong pa yan. Hello, si Miss Chen Feng po ba ito? Tungkol po sa sample test mula sa farm ninyo. Lumabas na po ang resulta. Walang nakitang anumang ipinagbabawal na sangkap sa lahat ng sample. Pasado lahat sa pamantayan. Bukas ng umaga, aalisin na ang pagkakasil. Aalisin na ang pagkakasil. Pwede niyo ba akong bigyan ng formal na kasulatan? Siyempre, dadalhin ko sa'yo bukas. Lahat ng sample ay pasado. Walang naging paggamit ng mga ipinagbabawal na gamit. Tungkol naman sa malisyosong pagrereklamo, may karapatan kaming panagutin ang may sala. Hindi ganoong tao si Chen Feng. May naiinggit lang talaga sa kanya. Sinadya siyang ipahamak. Pinatunayan na ng mga opisyal na wala kaming kasalanan. Pinapatunayan lang nito na wala akong sala. Pero yung taong gustong sumira sa akin, hindi pa nagbabayad sa ginawa niya. Ako si Chen Feng. Tungkol sa malisyoso at maling reklamong ito, gusto kong formal na magsampa ng kaso para panagutin ang nagreklamo na si Zhao Dayong. Sa lahat ng ginawa niya, at para sa kaukulang danyos. Formal nang nagsampa ng reklamo si Chen Feng. Na inaakusahan ka ng malisyosong pagreklamo. Pakiusap, sumama kayo sa amin. Para tumulong sa investigasyon. Kung may pera ka man o wala, iba pa rin yon sa kung dapat kang magbayad o hindi. 3 araw na tigil trabaho. Na walang sahod ng mga manggagawa, 2,400. 500 piraso ng Jinyu egg ang nasira. Na nagkakahalaga ng 2,500 piso. Ang kabuuan ay 4,900 piso. Hindi ko kayang bayaran yan. Ayon sa mga alituntunin, ang pag-imbento ng mga kasinungalingan para siraan ang iba, ay maaaring parusahan ng pagkakakulong o multa. Payag si Chen Feng na makipag-ayos. Binibigyan ka na niya ng pagkakataon. Hindi ko nakukunin ang pera. Pero kailangan mong gamitin ang malaking speaker sa baryo, para basahin sa lahat ang isang liham ng paghingi ng tawad. Aminin mo na dahil sa inggit, kaya mo ako siniraan. Ang nilalaman ay dapat dumaan muna sa akin. Mga kababayan, ako si Zhao Dayong, at lalo na kay Chen Feng. Yung tungkol sa reklamo ko noong nakaraang araw, ay gawa-gawa ko lang. Dahil sa inggit ko sa kanya, gusto ko siyang sirain. Kay Chen Feng, at sa inyong lahat,
Taos puso akong humihingi ng tawad. Walang pasok ng 3 araw. Tuloy pa rin ang sahod. Bawat isa ay may dagdag na bonus na 200 yuan. Ngayon talagang ikaw na ang inaasahan ng lahat. Ang tiwala ng tao ay hindi sa salita nakukuha. Nagtitiwala sila sa akin. Kaya hindi ko sila pwedeng bigin. Sumikat na ang Golden Feather Egg sa Provincial International Hotel. Yung sunrise na ginawa ng head chef, ang naging bestseller. Ang mga order ay puno na hanggang sa susunod na linggo. Gusto ng hotel na pumirma ka ng exclusive supply contract. Mag-i-advance sila ng mas malaking bayad para makuha ang 6 na buwang produksyon. Sa susunod na buwan magkakaroon din ng food appreciation event. Imbitahan nila ang mga food critic at media ng probinsya. CJ. Pinsan, nasa kusina ka pa rin ba ng Provincial International Hotel? Nagtatrabaho. May alam akong paraan para kumita ng malaki. Kapag nagtagumpay tayo malaki ang parte mo. Yung Golden Feather Egg nga. Ang kinikita ni Chen Feng sa isang araw ay katumbas na ng 1 taon nating sahod. Ang kailangan mo lang gawin ay palitan ang mga itlog niya ng mga ordinaryong itlog. Kapag nagawa mo na, ibibigay ko sa iyo ang ganitong kalaki. Ititigil ng hotel ang kontrata niya. Masisira ang pangalan niya at mapipilitan pang magbayad ng danyos. Kunin mo ang pera at lumayo ka na. CJ. Game. Pumirma ng exclusive contract at upahan na rin ang burol sa likod para itayo ang second phase. Ang food testing event ang pinaka-importante. Hindi pwedeng magkaroon ng problema sa batch ng itlog na to. Chef, kayo na po bahala dyan. Ako na ang maglalagay ng mga itlog sa stockroom. May problema dito. Hindi to Jinyu egg. Impossible. Siguradong hindi ito ang itlog niya. Chen Feng, may malaking problema. Yung mga itlog na pinadala mo sa hotel, pinalitan lahat ng peke. Una, pakalmahin mo ang head chef. Pangalawa, ay secure mo ang mga peking itlog at ang mga kahon. Pangatlo, ay check ang lahat ng kikis. Anong nangyari? Pinalitan ang mga itlog sa hotel. Ikaw na ang bahala dito. Si Li Wei, laging tagahiwa lang naman. Bakit siya mismo ang kumuha ng delivery ngayon? Diyan nagkakaproblema. Malaki ang hinala kay Li Wei. Security, hawakan niyo agad si Li Wei. Jin Li Feisant. Ito ang totoong Jinyu egg. Huling-huli sa akto, umamin na si Li Wei sa lahat. Sino ang nag-utos? Yung pinsan mo, Zhao Dayong. Naging pabaya kami sa pagkakataong ito. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Naisahan tayo. Mahirap talagang labanan ang mga ganitong plano. Pirmahan na natin ngayon ang exclusive supply contract model. Ita-transfer ko ang advance payment ngayong gabi. Pwedeng pirmahan ang kontrata. Pero dalhin mo muna si Li Wei. Kakausapin ko siya ng kamilang. 2 pagpipilian. Ang una, commercial blackmail. Kumpleto ang ebidensya at mga testigo. Makukulong ka ng hindi bababa sa 3 taon. Ang pangalawa, itama mo ang pagkakamali mo. Makipagtulungan ka sa akin para mahuli si Zhao Dayong. Pinipili ko ang pangalawa. Susundin ko lahat ng sabihin mo. Pinsan, ayos na ang lahat. Nasaan ang pera? Kailangan ko nang umalis agad. Sa abandonadong freight station sa East City. Magkita tayo pagkatapos ng 1 oras.
Mag-isa kang pumunta. Tapos na. Nakapwesto na ang mga pulis. Bakit kailangan mo pang pumunta? Gusto kong makita niya mismo. Ang patibong na siya mismo ang gumawa, kung paano ito winawasak. Pagkatapos ng deal ngayong gabi, tignan natin kung paano pa sila lalaban sa akin. Huwag gumalaw mga pulis. Ano? Magdamag kitang hinintay. Ikaw ang may pakana nito. Sabay tayong lumaki. Paano mo nagawa sa akin to? Binigyan kita ng pagkakataon. Isumbong ako. Pinakiusapan lang kitang mag-public apologize para matapos na. Pero lalo mo pang pinalala. Zhao Dayong, katapusan mo na. Bakit? Hindi ka masaya? Hindi ko lang inasahan. Na ganito pala ang kahahantungan nating dalawa. Nahuli si Zhao Dayong sa probinsya. Balak niyang palitan ang mga itlog sa hotel ni Chen Feng. Para sirain ang reputasyon niya. Siya rin naman ang may gawa niyan. Ang malas-malas talaga ni Chen Feng. Patawarin mo ako. Huli na ang lahat para dyan. Magbago ka na lang dyan sa loob. Ang mga magulang ko, hahanap ako ng mag-aalaga sa kanila. Huwag ka nang mag-alala. Ang Hotel Food Appreciation Event ay sa susunod na Biyernes. Naipadala na ang lahat ng imbitasyon. Parating na sila. Puro bigating tao pa naman ang mga darating. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang mga itlog ay panimula pa lang. Ang tunay na alas ay sila. Ito ang second generation na golden feather pheasant. Mas marami itong itlog. Ang karne nito ay may natural na bango ng halaman. Sa pagkakataong ito, gusto kong malaman ng lahat na ang mga manok natin, ang karne, ay wala ring katulad. Ginoong Liu, siya po yung madalas kong ikinukwento sa inyo. Chen Feng. Kumusta? Ngayong araw, hayaan nating ang inyong mga panlasa. Saksihan ang tunay na ginto. Wow! Ang pangunahing sangkap ay ang karne ng ginintuang manok gubat. Napakalambot at katakam-takam. Maraming 5-star hotel at mga high-end na restaurant ang nagpahayag ng interes na makipagpartner. Mr. Chen, ako si Zhang Zhenhua, Investment Director ng Hongyi Capital. Kami sa iyong ginintuang manok gubat ay sobrang interesado. Pero hindi order ang gusto naming pag-usapan, kundi ang bilhin ito. 5 milyon para bilhin ang iyong brand at ang teknike sa pag-aalaga. 5 milyon para sa isang taga-bundok, napakalaking halaga na niyan. Pero ang ginintuang manok gubat ay hindi lang isang brand. Ito'y pinag-aralan ko mula sa isang lumang libro. Bawat isang salita, ito ang ikabubuhay ng napakaraming tao sa aming baryo. Kaya, hindi ito ibebenta. Kung walang malaking puhunan, hindi makakalipad palayo sa baryong ito ang manok mo. Bibigyan kita ng 3 araw. Sa harap ng 5 milyon, hindi man lang siya kumurap. Hindi ang manok ko ang gustong bilhin ni Zhang Zhenhua, kundi ang aking pagkatao. Kapag naibenta ko ang aking pagkatao, wala nang matitira sa akin. Kamusta?
Tagumpay. Sinakop ng gininto ang manok gubat ang buong syudad. Naghihintay na lang pirmahan ang mga exclusive contract. Maraming 5-star hotel ang nakapila para makipag-partner. Doble ang bonus ng lahat ngayong buwan. Pagdating ng pera, itatayo natin ang Phase 2. Hayaan nating mapuno ng gininto ang manok gubat ang buong bundok. Gininto ang manok gubat ay sa larangan ng mga sangkap sa pagkain ng ating probinsya. Ang pinakamalaking natuklasan, ang nag-alaga si Chen Feng. Binansagan sa mundo ng pagkain. Ang walang kaduda-duda sa ating probinsya. Hari ng manok. Xiao Feng. Binigyan mo ng karangalan ang ating baryo. Ikaw ang phoenix ng baryo. Yung bakanting bundok sa likuran. Papaupahan sa'yo ng baryo sa pinakamababang presyo. Kami na ang bahala sa mga papeles. Pasisikatin ko ang Golden Feather Pheasant. Kasama ang lahat. Para umasenso tayong lahat. Kontakin ang pinakamalaking white feather chicken breeding group sa E-City. Mag-launch ng bagong brand na Golden Phoenix sa loob ng isang buwan. Gawin itong mas abot kayang premium poultry. Ilagay ang presyo sa kalahati ng Golden Feather Pheasant. Sa ganitong paraan halos wala tayong kikitain. Hindi ko kailangan ng kita. Gusto kong wasakin ang pricing power nila. At ang scarcity nito. Kapag ang merkado ay puno na ng phoenix. Sino pa ang makakaalala sa manok na galing sa bundok? Tungkol sa kontrata. Baka kailangan mo ng i-hold. Anong naging problema? Isang malaking shareholder ng grupo ay partner sa Hongi Capital. Nagsalita na siya. Ang payo niya ay mag-observe muna. Pahinga muna. Napirmahan na ang kontrata. May problema. Na-hold ng indefinite ang mga kontrata sa hotel. Maglalabas si Zhang Zhenhua ng kalabang produkto. Golden Phoenix. Gagamitin ang mababang presyo para pasukin ang merkado. Hindi kanya minumura. Pero inuubusan kanya ng paraan. Ganyan kalakas ang pera. Kuya Feng, gaano kalaki ang itatayo nating second phase ng farm? Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Umuwi na kayo at magpahinga ng maaga. Mukhang may malaki tayong problema. Paano na yung second phase ng farm? Bonus ng mga manggagawa. Hindi pwedeng masira ang kabuhayan natin. Kahit bumagsak pa ang langit. Sasaluhin ko pa rin para sa kanila. Sa likod ng Jin Feng Huang, ang pinakamalaking white-feathered chicken group, daan-daang beses na mas malaki ang produksyon nila kaysa sa atin. Ginagawang mukhang luxury good ang mga produktong pang-industriya. Ginagamit ang mababang presyo para paalisin tayo sa merkado. Wala tayong laban sa kanila. Magbaba na lang din kaya tayo ng presyo. Huwag magbaba ng presyo. Magtataas tayo ng presyo. Nababaliw ka na ba? Kung lulunurin niya ako sa baha, gagawa ako ng arkong aabot sa taas na hindi niya kayang gibain. Ang ginagawa niya ay negosyo. Ang ginagawa natin ay brand. Itigil muna ang supply ng Jinyu Shanji sa mga channel. Tumatanggap lang ng pre-order mula sa mga top-tier na restaurant. Itaas ang presyo ng 30%. Maglabas ng isang exclusive interview. Ang pamagat. Ang paninindigan ng hari ng manok. Mas gugustuhing maging duruging jade, kaysa manatiling buong baldosa. Ang tema ay ang dedikasyon ng maliit na magsasaka. Paninindigan sa gitna ng agos ng kapitalismo. Ang artikulong ito, ang magiging pinakapinag-usapang business report. Jinyu Shanjai. Hindi feeds ang kinakain, kundi mga halamang gamot at panahon. Ang halaga ay wala sa dami ng produksyon, kundi nasa bawat itlog. Bawat hibla ng laman ay hindi kayang kopyahin. Tanggihan. Nadiktahan ng industrial assembly line ang halaga. Ang epekto ng exclusive interview ay higit pa sa inaasahan. Maraming nag-uusap tungkol sa dedikasyon at ang pagkontra nito sa kapital.
Sinusubukang pabanguhin ang pangalan gamit ang kwento. Sabihan ng Jin Feng Huang na ilabas na ang lahat ng produkto sa susunod na linggo. 20% off sa unang linggo. Ipakita mo sa kanya. Sentimiento. Walang kwenta kumpara sa pagiging praktikal. Bumagsak ang kontrata sa probinsya. Bakit mo pinatigil sa trabaho ang lahat? Tapos tinaasan mo pa ang presyo ng manok at itlog. Sino pa ang bibili niyan? Hindi ba tinataboy mo lang ang kita? May 3 bagay akong sisiguraduhin. Una, habang nakatigil ang trabaho, tuloy pa rin ang sahod. Pangalawa, hindi magbabago ang plano para sa phase 2 ng farm. At dadagdagan pa natin ang puhunan. Ang sahod ay ibibigay sa tamang oras. Pangatlo, pakiusap magtiwala kayo sa akin. Bigyan niyo ako ng 1 buwan. Sisiguraduhin kong lahat kayo ay magiging proud na nagtatrabaho sa Jinyu Shanji. Halos kapareho ng Jinyu Shanji, pero kalahati lang ang presyo. Basta mura, panalo na. Boss Zhang, lumabas na ang data. Tumaas ng 12% ang market share natin sa loob ng 3 araw. Kamusta? Nakikipag-ugnayan pa rin. Kamusta dyan sa inyo? Tumatakbo ayon sa plano. Ang gustong umuwi, magpahinga muna ng 2 araw. Yung mga ayaw magpahinga, sumama sa akin sa likod para patagin ang lupa sa bundok. Para paghandaan ang phase 2. Hello. Ako si Chef Wang ng International Hotel. Napanood ko ang interview. Ang Golden Phoenix ay ordinaryong white chicken lang pala. Langit at lupa ang pagkakaiba ninyo. Sa ngalan ng hotel, formal akong order. 50 piraso ng second generation na Jinyu Shanji. Sa bago at mas mataas na presyo. Maglalabas kami ng top-tier private banquet sa susunod na linggo. Ang tema ay ang nag-iisang Phoenix. Hayaan si Chen na mag-focus sa pag-aalaga ng manok. Ang mga usap-usapan sa merkado. Kami na ang bahala para sa kanya. Tumawag si Chef Wang. 50 second generation na Golden Feather Pheasant. Sa bagong presyo ibabase. Top class na private banquet sa susunod na linggo. Ang tema ay ang nag-iisang Phoenix. Sabihin mo kay Chef Wang, itong 50 manok ako mismo ang pipili at maghahatid. Para masiguradong sulit na sulit ang pinili niya. Ang tema, ang nag-iisang Phoenix. Mga kilalang food critic ang mga imbitado. At mga may-ari ng restaurant. Ilang manok naman ang mabibenta sa isang handaan. Kapag natapos na siya sa kwento niya, ang makikita pa rin ng mga bisita ay ang ating kaharian. Golden Phoenix. Palawigin pa ng 1 buwan ang 20% discount. Galing mo bata. Kinaya mo. Ipinapaubaya ko na sila sa inyo. Walang usapang negosyo ngayong gabi. Ang pag-uusapan lang ay ang sukdulan ng sarap ng pagkain. Natakot ka na ba? Ngayong gabi, ang gabi ng iyong koronasyon. Ngayong gabi, para sa pagbabalik ng diwa. Hindi para sa Phoenix na gawa lang sa pera. Kundi para sa husay na nagmula sa kalikasan. Golden Feather Pheasant. Salubungin natin ng palakpakan si Ginoong Chen Feng. Nag-aalaga lang ako ng manok. Wala akong alam sa kaluluwa. Praktikal lang ako. Ang damo kailangang pitasin ng sariling kamay. Ang kulungan itinayo mismo sa nayon, para di makonsensya at masuklian ang tiwala. Isa na itong obra maestra. Ang lalim ng lasa ng karne. Ang sariwang bango ng mga halaman. Yung Golden Phoenix na iyon. Wala ka sa kalingkingan ko. Gininto ang manok ng bundok. Kukunin na iyan ng grupo namin. Presyo.
Ikaw na ang bahala. Yung mga gustong makipag-partner ngayon, hindi na lang po kayo ang nag-iisa. Limitado lang ang pwesto. Bata, hindi ka lang basta nag-aalaga ng manok. Pinapangalagaan mo ang isang lasa na mabilis ng kinakalimutan ng panahon. Ang ganda sa manok mo ay yung pagiging mabagal ng proseso. Hindi kayang kopyahin agad ng mga may puhunan. Panindigan natin ang mabagal na proseso. Dahil yan ang pinakaugat natin. Huwag nating sirain ang diskarte. CJ. Limitado lang ang produksyon. Gagamit tayo ng exclusive regional authorization. Sa Lunes ko di-announce ang mga detalye. CJ, hihintayin ko ang abiso. Zhang, ang tindahan ng Golden Phoenix nilulunod na sa mga bad review. Gusto na ng mga partner supermarket na tanggalin ang produkto natin. Ang stock price natin ay... Hindi ba gustong maging bida ni Chen Feng? Imbestigahan niyo ang baryo niya, pati ang poultry farm ng mga trabahador niya. Imposibleng perpekto siya. Sa unang batch, 3 distrito lang muna. Exclusive authorization. 7 digits ang security deposit. Sigurado na ang pondo para sa second phase. Hindi pwedeng masyadong mabilis. Baka malampasan ang kakayahan nating mag-alaga. Bababa ang kalidad. Hindi natin pwedeng sirain ang sarili nating reputasyon. Ikaw ang bahala sa kalidad. Ako naman ang bahala sa negosyo. Kapitan. Nakabalik na ako. Sakay. Sabi ni Emily, Zhang, hindi pa tayo tapos. Ngayong nakalabas ka, sumunod ka na lang, para tumagal pa ng ilang araw ang pagiging malaya mo. Pasalamatan mo si Emily, Zhang para sa akin. Alam ko, bukas ng gabi, sa dati nating tambayan sa may bilyaran. Itatayo natin ang Golden Feather Farm Cooperative. Ako ang magbibigay ng mga sisiw, at teknolohiya, at mga channel sa pagbebenta, pamumuhunan ng lupa ng mga taga-nayon, o pagtatrabaho. Sa katapusan ng taon, may dibidendo base sa parte. Balak mong isama ang buong nayon. Para sama-samang yumaman. Kailangang maging matatag ang pundasyon. Dapat maipasa ang brand sa mga susunod na henerasyon. Sa unang batch, bukas lang sa 3 distrito. Eksklusibong karapatan sa pamamahagi. Hindi namin pinipili ang may pinakamataas na alo, kundi ang partner na pinakamagaling mag-alaga sa brand value. Gustong malaman ng boss namin. Ang farm ni Chen Feng mga manggagawa at lupa. Kung mayroon bang mga itinatagong sikreto, hanapin mo. Ito ay paunang bayad pa lang. Kapag natapos na ang trabaho, ikaw na ang magiging bagong may-ari ng Jinyu Pheasant. Si Chen Feng pumirma lang ng kontrata milyon-milyon na ang kita. Magkano ang ibinigay sa iyo? Sabihin mo sa akin. Itong construction site, para habulin ang deadline. May nilaktawan bang proseso? Halimbawa ang environmental assessment report. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa environmental assessment. Kumuha ka lang ng ilang litrato. Mga basura mula sa construction site na ibinaon sa likod ng bundok. May mga taga-environmental bureau na pumunta rito. Pero hindi pa lumalabas ang report. Nakuhaan ko na. May 10 beses pang mas malaking bayad. Si Chen Feng ay isang bayani. Papayag ka bang magtrabaho para sa kanya habang buhay? Boss Zhang, mga litrato ng basura at ng sasakyan ng Environmental Bureau. Nasa loob na ang recording ni Ergo. Hindi na makapaghintay ang ilang media outlet. Sa isang banda, ang mahusay na Chicken King. Sa kabilang banda, sinisira ang kalikasan. Ipasa ang anonymous na materyales sa Environmental Department. Alik ang impormasyon sa media. Pasabugin sa araw mismo ng kanyang contract signing. Sapat na ang pera para sa ikalawang yugto. At makakapagpatayo pa ng cultural center para sa nayon. May magandang balita pa.
Chen Feng, huwag kang magsalita. Buksan mo agad ang balita. May malaking nangyari. Talaga bang tinambak mo ang mga basura sa likod ng bundok? Iyon ang pinagkukunan ng inuming tubig ng buong nayon. Nanunumpa ako. Talagang hindi ko sinira ang kagubatan at ang pinagkukunan ng tubig. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Nakatanggap kami ng formal na reklamo. Ititigil ang trabaho sa construction site simula ngayon. Al-cordon ang lugar. Sinuspinde ng kabilang partido ang kontrata. Hihintayin ang resulta ng investigasyon. Mabilis na bumabawi ang benta ng Golden Phoenix. Hindi ito aksidente. Tanging isang tagaloob lang ang makakakuha ng mga litratong iyon. Hindi pa lumalabas ang environmental report. Pero inatake na agad tayo. May kasabwat sa loob. Su King, tulungan mo akong tingnan ang bank account ng isang tao. Gusto kong ang dagang nagtatago sa dilim ay kusang lumabas sa liwanag. Isang araw bago pumutok ang balita. Sa account ni Gao Fugi, may pumasok na 50,000 cash deposit. 50,000. Sisirain na ang kabuhayan ng buong nayon. Alam ko na ang gagawin ko. Kukumprontahin mo siya. Hindi. Isang maliit na isda lang yan, hindi makakagawa ng alon. Ang gusto kong mahuli ay ang malaking buwayang nagtatago sa ilalim. At hilahin siya paahon. Ang balance. Public enemy na ngayon si Chen Feng. Talagang mas magaling si Boss Zhang. Yung farm, kapag nakuha ko na, ibibigay ko sa'yo ang pamamahala. Asikasuhin mo na yang si Ergao. Tigil na ang trabaho, tuloy pa rin ang sweldo. May nanaksak sa tin patalikod. Nag-report na ako sa pulis. Kumuha ako ng investigation company. Nasa grupo natin ang trader. Basta't mahuli lang natin siya. Ituro kung sino ang mastermind. Magbibigay ako ng personal na pabuya na 200,000. Nag-report si Chen Feng sa pulis. Sabi niya imbestigahan daw ang mga bank account. Mabubuking na ba tayo? Ba't ka natataranta? Pumunta ka agad dito sa bayan. Kunin mo ang pera at magtago ka muna. Hindi ba masyadong delikado? Kung hindi natin tatanggalin ang punot dulo ng problema, hindi tayo matatahimik kailanman. Ang recording ay matibay na ebidensya, legal at epektibo. Anong plano mong gawin? Kumagat na ang isda sa pain. Oras na para hanguin ang lambat. Naibigay na ng Anonymous ang recording sa organisasyon. Maghanda kang kontakin ang media. Hintayin mo ang senyas ko. ₱50,000. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik kailanman. Hindi kaya tayo matuklasan. Matuklasan. Walang sinumang makakahanap. Huwag kang gumalaw. Chen Feng. Ikaw. Nag-report si Chen Feng sa pulis. Sabi niya imbestigahan daw ang mga bank account. Mabubuking na ba tayo? Ba't ka natataranta? Binabluff ka lang niya. Pumunta ka agad sa bayan at kunin ang pera. Kunin mo ang pera at magtago ka muna. Sino ang contact mo? Magsasalita na ako. Si Zhang Zhenhua. Si Zhang Zhenhua ng Hongi Capital. Siya ang nagplano ng lahat mula sa simula. Hello, Director Wang. Lumabas na ang report ng environmental reinspection. Ang Phase 2 construction site ay pasado sa lahat ng standards. Ang issue sa polusyon ay gawa-gawa lang pala. Chief Editor Liu. Tungkol sa balita sa Jinyu Pheasant.
Mukhang kailangan nyo ng follow-up story. Isang follow-up tungkol sa katotohanan. May mga kapitalista lang palang naninira. Muntik nang mapagbintangan ang inosente. Suportahan si Chen Feng. Suportahan ang Jinyu Faisant. Zhang Zhenhua. Suspect ka sa kasong commercial defamation. Maling paratang at paninira. Sumama ka sa amin. Pasado ang construction site sa lahat ng environmental regulations. Ang reklamo ay pawang kasinungalingan lamang. Simula ngayon, magpapatuloy na ang construction. Feng, pasensya ka na sa amin. Tapos na yon. Ipagpatuloy na natin ang trabaho. Bawiin natin ang mga nasayang na oras. Ibinalik na ni Emily Lee ang kontrata. Nagdagdag pa sila ng 20% na security deposit. Salamat sa'yo. Pinapanatili mo ang kalidad. Ako naman ang magbabantay dito. Kapag naging maayos na ang takbo ng kooperatiba natin, magpakasal na tayo. Para malaman ng lahat na ikaw ang pinakamalaking yaman ko sa buhay na to. 5 milyon para bilhin ang Jinyu Faisant, ang brand at ang teknolohiya. Mananatili sa iyo ang 10% share para tumanggap na lang ng dibidendo. Salamat sa alok ninyo. Pero ang Jinyu ay hindi lang sa akin. Pag-aari ito ng buong nayon. Hindi ito pwedeng ibenta. Inilabas ng Huasheng Agriculture ang Huasheng Golden Chicken. Sabi nila, 3 beses daw ang sustansya nito kumpara sa ordinaryong manok. Pero hindi ito tinangkilik ng mga customer. Napakalayo raw ng lasa. Kumakalat sa internet, tanging ang bukal at mga halamang gamot lang daw ng Jinyu Mountain ang makakapagpalaki ng totoong Jinyu Mountain Chicken. Nabigo silang nakawin ang manok. Sa halip, sila pa ang nagbigay daan sa tagumpay mo. Puno na ang mga order hanggang sa susunod na taon. Maraming investment agencies ang nag-uunahang mag-invest. Nga pala, base sa surveillance ng base ang mga pulis. Natukoy na kung sino ang nagnakaw ng manok mula sa Huasheng. Malaking problema to para sa kanila. Opisyal na ring inaresto si Zhang Zhenhua. Ang mga ninakaw na manok ay magbabago. Pero ang mga bagay na hindi kayang nakawin, kailanman ay hindi nila maiintindihan. Kung wala ang herbal formula mula sa sinaunang libro, ang mga ninakaw na manok ay mabilis na babalik sa pagiging ordinaryong manok bundok. Ipinapahayag ko, si Chen Feng at si Xiuxiu ay opisyal ng pinag-isa bilang mag-asawa. Mabuhay! Parang panaginip lang ang lahat. Isang lumang libro ang nagbago sa kapalaran nating lahat. Ang libro ay walang buhay, pero ang tao ang may buhay. Basta't may pagsisikap at pagtitiyaga. Kahit sa bato ay may tutubong bulaklak. Sino ang nagsabing hindi pwedeng maging agila ang isang pipitsuging manok?